Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Tinawagan ako ni Papa pagkalapag niya sa Pilipinas. Nagpapasalamat ako dahil sa sitwasyon ko ngayon. Meron akong mga taong masasandalan. Paano ko papaliwanag kay Papa ang mga ito? Paano ko haharapin si Nathan? Hindi ako umuwi sa bahay dahil na rin sa payo ni Papa. Malamig man si Darla sa akin pero ang mga salita niya ay may punto at tama. Salamat Darla ha. Saka ka na magpasalamat kung ayos na ang lahat. Nakakaawa ka eh. Halika na nga. Singhap nito at umirap. Hindi ko maiwasang umiyak. Sa mundong ito, natanto ko sa aking murang edad na hindi porke kilala mo at matagal mo nakakilala ay maaasahan mo. Minsan, sila pa itong sisira sa'yo. Marangya ang buhay ni Darla kahit hindi masyadong umuwi ang kanyang mga magulang. Ang mansyon nila na sobrang galante at ang sasakyan niya ay magara. May sarili rin siyang driver. Darla, talaga bang hindi masyadong umuwi ang mga magulang mo dito? Tanong ko sa kanya ng lula na kami na sasakyan nila. Natawa ito. Hindi ko bahay yun at hindi ko kotse ito Laura. Umiling-iling siya. Nangunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Nauguluhang tanong ko. Suminghap ito at tumingin sa akin. Katulad mo, isa rin akong biktima ng fixed marriage. Kasal ako sa matandang lalaki. Ano? Oo, bahay niya kung saan ako nakatira. At yung mga magulang ko, wala silang pakialam sa akin kahit kailan. Akala nila nasa mabuting kamay ako. Teka, matandang lalaki ka mo? Seryoso ka ba? Umikot ang mga mata nito. Oo, at 30 na siya. Hindi pa naman masyadong matanda. Nakita mo na ba? Umirap siya. Alam mo ang ingay mo. Ayoko siyang pag-usapan no. Okay. Hindi na oras ay nakaabot na kami sa bahay namin. Darl, samahan mo ako sa lobo. Nang lingunin ko si Darla na ayaw atang lumabas. Invited ba ako? Ngumiwi siya. Umikot ang mga mata ko ng oras na iyon. Sa lahat na natulong mo sa akin, hindi pa ba kita i-invite? Lumabas siya agad at maarting iniwas-iwas ang buhok. Oo nga pala. Agad akong pinapasok ng guards ng bahay at puro pag-alala ng katulong ang bumungad sa akin. Yaya, asan po si Papa? Bababa na iha. Naku, kumusta ka na? Anong gusto mong kainin? Gusto mong magpahinga? Okay lang po ako. Ngumiti ako sa katulong. O siya, sige. Tawagin mo ako kung may gusto ka ha. Tahimik na umupo si Darla at inikot ang tingin sa buong sala. Nakita kong bumaba si Papa, nagmamadali. Hindi ko na napigilan at yumakap ako sa kanya agad. Hinagod niya aking buhok at hinalikan doon. Naging gatilyo ang yakap ni Papa sa akin para iiyak ang aking hinainga. Anak, I'm sorry. Umiling ako. Wag mo akong iiwan ulit ha. Oo anak, hindi kita iiwan. Poprotektahan kita. Humigpit ang yakap ni Papa sa akin. May kasama ka yata. Kumalas ako at pinunasan ang luha. Si Darla, kaibigan ko. Darla, si Papa ko nga pala. Nanunuri ang tingin ni Papa kay Darla. Nakita kong bumuntong hininga si Darla at tumingin sa matanda. Hi po, hindi po ako best friend ni Laura at lalong-lalong hindi po ako mahilig sa matanda.
Hindi po ako gold digger. Si Mirso lang po yun. Siniko ko si Darla at sinawaya. Umiling na lang si Papa at may kung anong inuuto sa katulong. Kinuwento ko ang lahat na nangyari kay Papa. Nakikinig ito sa akin ng taimtim. Tila ayaw makaligta na kahit na ano. I'm sorry. Hinilamos niya ang mukha gamit ng palad. I'm sorry anak. Naging kulang ako bilang ama. Nagawa ko iyon dahil sa pangangailangan. Pa, sinet up niya ako. Oo anak, at magbabayad siya. Kumikilos na ako, pero naunahan ako ni Nathan. Kumalabog ang puso ko. Ayoko muna ibigay ka sa kanya. Ayokong ilagay kita sa sitwasyon na ganito. Kung may makagawa lang ako anak. Nasaan siya ngayon pa? Nag-aalala tanong ko. Kakausapin natin sila ngayon. Doon ako pupunta ngayon at isasama kita. Ramdam ko ang panginig ng tuhod ko. Pa, natatakot po ako. Anak, hindi ko hayaang masaktan ka. Itong nangyari sa'yo, pagbabayaran nila. Maniwala ka anak. Hindi ako nagalit ng ganito noon pa man. Saktan nila lahat, wag lang ikaw. Hala, sana all. Nasabi nilang bigla ni Darla at seryoso nakikinig. Siniko ko siya ulit. Bago kami umalis, naunang umuwi si Darla sa bahay nila. Sa sasakyan ni Papa, ilang ulit ko pa siyang kinumbinsi na ayoko pang makita si Nathan. Hindi pa sa ngayon. Hinang-hina pa ako at natatakot. Pa, hindi ko alam kung paano ko haharapin si Don Anastasio at Nathan. Iya, nakaplano ko na to at hindi ka nila sasaktan. Napalunok na lang ako at lumiwas. Hindi ko na malaya ng oras at kahit ang pagpasok namin sa isang hotel at elevator ay blurred ang lahat. Nanghihina pa rin ako. Nang nasa tapat na kami ng pintuan na itim, halos mag-breakdown na ako. Hinawakan ni Papa ang kamay ko at pinisila. Ibinigay niya sa akin ang comfort na kailangan ko. At na makapasok kami, halos mawala na ako ng hininga. Hindi ko siya kayang titigan. Parang wala na akong karapatan. Nakakahiya, nakakasura. Anastasio, tawag ni Papa kay Don Anastasio. Nagkamayan sila at hindi ko pa rin kayang tumingin. Good morning Iha. Malamig na boses ni Don Anastasio. Good morning po. Naramdaman ko ang pagtango ni Papa kay Nathan at hindi ko na alam kung ano man ang nag-respond ni Nathan. Tuloy na akong umupo dahil parang mawawalan ako ng lakas. Nakagat ko ang labi ko at tinuro ko ng tingin sa aking pagkain. Ang anak ko ay biktima dito. Sinet up siya. Galit na sabi ni Papa ang nagpabalik sa wisyo ko. Dahil doon, napaangat na tingin ko kay Nathan na nasa alak na kopeta ang tingin pero tagos ang tingin niya sa akin. Kinabahan ako. Ramdam ko sa mga mata niya na parang galit na galit ito. Maiintindihan ko kung i-atras na Nathan ang kasal. Dagdag pa ni Papa. Sobra na aking kaba. Ramdam ko ang tensyon. Depende sa anak ko. Malamig na tugon ni Donna. Nakakabinging katahimikan. Tuloy ang kasal. Basag ni Nathan sa katahimikan. At sa lalong madaling panahon, ako na maghahandle ng investigasyon dito. Nagtagpo ang tingin namin ni Nathan. Nangatal ako sa tingin nitong marahas at malamig. Nag-uusap si Nathan at Papa. Malapit sa tanawin ng mga gusali. Kapwa sila may hawak na alak at masinsinang nag-uusap. Naiwan kami ni Don Anastasio sa mesa. Hindi pa ako handa na makasama ulit si Nathan habang hindi pa kami nakapag-usap. Pero hindi ko rin kayang makapag-usap sa kanya. Hindi ko siya kayang harapin. Nararamdaman kong may mga bagay na magbabago. Tiwala ako sa desisyon ng anak ko. Napasingap ako sa sinabi ni Don. Kilala ko siya. Aaminin ko rin na hindi ko gusto na nabalitaan ko. Hindi pa kami tuloy nakakaahon sa malungkot at trahedya.
Pero ayoko ring harangan ang gusto ng anak ko. At sana, hindi na maulit to. Malamig ang boses nito at hindi ko mapalitan ng intensidad ang kanyang tinig. All I could see was pain and anger. Kasalanan ko. I was too numb and irresponsible. I trust too much. Bagay na nagbigay leksyon sa akin. Humihingi po ako ng kapatawaran doon. Pasensya na po. Huwag sa akin. Saan ako? Sagot nito at uminom sa alak nito. Sakto rin bumalik na sila Papa at Nathan. Gusto ko lang kausapin muna anak ko. Sinulyapan ako ni Papa. Nangunot na aking noo. Hindi makuha ang ibig niyang sabihin. Fine. Lumipat ang titig sa akin ni Nathan. Ang tingin niya ay nakakapangilabot. Napalunok ako at umiwas. I am guilty. Dahil sa ibang pagkakataon, madaldal ako at nangungulit. Tumayo ako at sinundan si Papa. Anong pinag-usapan niyo, Papa? Nag-aalala ang tanong ko. Napahilot naman siya sa noo. Gusto niyang bumalik ka, anak. Umiling ako at napalunok. Pa, hindi ngayon, please. Hinawakan ako nito sa magkabilang braso at hinalikan sa noo. Anak, mas safe ka sa kanya. May mga plano siya para sa'yo at magsasampa tayo ng kaso. Kailangan natin kumilos sa lalong madaling panahon. Tumango ako at kinakabahan pa rin. Pero pa, hindi ko alam gagawin ko kapag wala ka. Hinaplos niya ako at niyakap. Sa pagyakap sa akin ni Papa, ang siyang pagtama ng tingin namin ni Nathan na nasa tabi ng Papa niya. Umiwas siya ng tingin at humalikip-kip. Naging sunod-sunuran ako sa gusto ni Nathan. Pagkatapos namin pag-uusap sa hotel na iyon, ay namalayan ko na lang ang sariling nagpapaalam kay Papa. Halos hindi ko siya kayang bitawan niya. Tatawagan kita araw-araw. Mag-uusap rin tayo ulit. Pagsasiguro ni Papa, wala akong nagawa kundi ang tumango. At nang umalis si Papa at si Don, ay nakadama na ako ng sobrang kaba. Natatakot ako at nahihiya. Hindi ko nagampanan ng mabuti ang pangako ko. Ang mga pagsusuyo ko sa kanya noon, bigla ay naglaho na parang bula. At nasaktan ako dahil gustuhin ko man na magpatuloy iyon. Alam ko sa sarili ko na nabahira na ang pagkatao ko. Imbis na masiyahan sa kanyang desisyon, bakit lalo akong nasaktan na? Nararamdaman ko ang init ng katawan niya sa likuran ko. Huminga ako ng malalim at nilingon siya. Sa isang titig niya ay bumawi agad ako. Nathan, I'm sorry. Halika na. Hindi pa natapos na sasabihin ko, umalis na ito. At tinalikuran ako para sumakay sa kanyang sasakyan. May sinabi siya sa driver doon. Halos magkumahog ako para sumunod sa kanya. Nauna siyang pumasok kaya binuksan ko na lang pintuan para makapasok ako. Huwag na huwag kang papasok sa loob ng sasakyan ko. Babala ni Nathan. Hindi ako nililingon. Halos manlamig ako sa sinabi niya. Ha? Nababasag ang boses ko. Mama, dito po tayo sa sunod na sasakyan. Sabi ng driver na kausap kanina ni Nathan. Nilingon ko muli si Nathan pero umiwas na ito. Nanginginig kong sinara ang pinto at napatili ng walang sabing pinaandar niya ito at naiwan akong nausukan ng kanyang sasakyan. Mapait akong ngumiti habang tanong papalayo niyang kotse. Ang puso ko ay parang ginasumot katulad ng papel. Sobrang sakit pala ng ganito, no? Namumugto ang mga mata ko nang kusang pumasok sa unit si Nathan. Alam ko ang password kaya nakapasok agad ako. Wala nagbago, ganun pa rin ito nung huli ko makita. Naabutan ko siya may kinakausap sa cellphone niya. Wala na siyang pang itaas at nakapantalo na. Sinabunutan niya ang buhok at napatingala tila nai-stress isang bagay. Rinig na rinig ko ang buntong hininga niya. Sa kaba ko, pinili ko na lang na tunguhin ang kwarto. Napahinto saglit sa harapan ng pintuan ng aming kwarto. Galit siya. Hindi niya ako pinasakay sa kotse niya. Tila nandidiri siya sa akin.
Mas lalo nang ayaw niya ako makasama sa isang kwarto. Nakagat ko ang labi at pinahid na aking luha. This is too much. Kung sana may balik ko lang ang panahon, gagawin ko. Natatakot ako, sobrang takot ako. Ingay ng yapa ko ang aking narinig. Pinili na lang sa kabilang kwarto matutulog. Gusto ko na lang matulog ngayong umaga. Magkukulong na lang sa kwarto at maghanda para sa eskwela ko bukas. Mag-uusap kami tungkol sa nangyari sa akin at sigurado ako doon. Pero sa ngayon, gusto ko munang magpahinga sa lahat. Nilibot ko ang tingin sa isa sa mga guest room doon. Malawak rin at malinis. Naupo ako sa kama at tumingala. Bumukas bigla ang pintuan. Matalim ang tingin niya sa akin at nakaigting ang panga. Anong ginagawa mo dito? Singhal niya sa akin. Napakurap-kurap ako. Naghahagilap ako ng sasabihin. Tumayo ako at tumingin sa kanya. Dito ako matutulog. Bakit? Sinabi ko ba? Umiling-iling ako. Sorry. Akala ko kasi, pwede ba Laura? Tigilan mo nga yung pag-acting mo ng ganyan. Hindi ka na bata, tandaan mo yan. Pumasok siya sa kwarto at sinarado ang pintuan. Nilapitan ko siya, naging desperada. Pinilit ko siyang hawakan, pero inilayo niya ako sa kanya. Nathan, umiling siya at tumingala habang nakapumaywang. Nag-iintay ako sa balita. Nagpapaimbestiga ako, pero hindi ko kaya. Paulit-ulit ko naiisip ang mga nakita ko. Kahit saang anggulo, gusto kong hanapan ng rason. Pero wala eh. Wala, Laura. Nathan, I'm sorry. Hindi ko alam na magawa nila sa akin yun. Hindi ko gusto yun. Pero nakita kita. Nakita ko ang pagngiti mo. At hindi mo pa rin gusto yun, ha? Laura, sabihin mo nga sa akin. Sige, yung pagngiti mong yun at yung paghalinghing mo, hindi mo pa rin yung gusto? Napakagat ito sa labi at tumitig sa akin na napakadilim. Napalunok ako. Hindi ko kinayang makita ang isang matibay at marahas na Nathan sa ganito. Ano? May nangyari ba? Tanong nito sa akin na napakalamig na parang yelo. Pumikit ako ng mariin at tumiyak. Dahan-dahan akong tumango. Pero hindi ako sigurado. Hindi. Napatili ako nang dakmain nito ang base at basta-bastang inihagis sa sahiga. Ang mga ugat nito ay naglabasan at para bang gustong manakit. Tumalikod siya at tumingala. Nasapo ko ang labi at naupos na umupo. I'm sorry. Pwede ba? Tigilan mo na yung sorry mo. Nakakabingin eh. Galit na sabi nito. Ngumisi siya sa kabila ng pumumula ng balikat at mukha. Mahal kita, Nathan. Alam mo yun. Lasing lang ako noon. Piansay lang kita. Putol niya sa mga sasabihin ko. At hindi kita mahal. Pag-aksiyang tumawa. Umawang ang labi ko at dinamdam ang sobrang sakit sa puso. Palagi na lang ba akong talunan? Sabi nito, biglang habang hinahawakan ng mga pictures na naroroon na nakadisplay. Nakita ko kanyang mga braso na nanginginig at galit na galit. Kinuha niya ang litrato ko na naroroon at unti-unti niya iyong niyupi gamit ang isang kamay bago binagsasahig ang bubog nito. Nakita ko ang dugo na kumalat sa kanyang palad. Napakapit ako ng sobra sa kamay at nanginig. Lahat na lang ng babaeng gustuhin ko nawawala at nauunahan ako ng iba. Hinawi niya ulit ang mga litrato doon at nagbagsakan ng mga ito sa sahig. Hindi ko na alam, Laura. Kahit malaman ko ang resulta ng investigasyon, mananatili sa utak ko kung paano ka hinahalikan at kung paano ka naghubad ng damit sa kama. Dumali ng tuluyan ang luha ko. Nakakadiri ka, sabi nito sa akin. Bumalik ako sa kwarto niya nung araw na iyon. Hindi ako lumabas. Hinatiran lang ako ng pagkain ng katulong at hindi ko na nakita kung saan si Nathan.
Lumipas pa ang mga gabi. Isang gabi, nagising ako sa kalabog ng pintuan sa sala. Sa sobrang lakas nito, napabangon ako at tinungo ang sala. At nakita ko si Nathan. May kasama ito. Oo, may kasama ito at babae iyon habang nagkahalikan sa harap ko. Kagaya ng rosas ay nalanta ako. Parang hangin na nawawala. Dahong na agnas mula sa puno. Ganon. Ganon na aking pakiramdam. Parang nilubid ang puso ko ng mahigpit na hindi ako makahinga. Nasapo ko ang labi at nanginginig na humakbang pabalik. Kung papaano hubadan ni Nathan ang babae ay sobrang sakit sa akin. Nag-iwan iyon ng marka sa puso ko. Mga ginagawa nila na sa tingin ko ay habang buhay na tatatak sa aking utak. Ang pagbaksak na isang bagay ang aking narinig, kaya napapitlag ako at napatingin doon. Nasagi ko ang malaking plorera. Naging sanhi iyon para tumigil sila. Napaayos ang babae sa sarili. Napakaganda niya at napaka-perfect. Nangunot ang noo niya. Nakagat ko ang labi at nagtago sa likod ng drawer. Narinig ko ang mahinang pagmura ni Nathan. Narinig ko rin ang pagkalabog ng pintuan ng sala. Kaya nagmamadali akong umalis at bumalik sa itaas. Imbis na doon ako pumasok sa kwarto namin dalawa, dahil sa galit ko, doon ako pumasok sa guest room. Inilak ko ang pintuan. Sinapo ko ang dibdib na sobrang kabog. Nakita ko ang lahat ng dalawa kong mga mata. He cheated. Ano ang dapat kong gawin? Ano ang dapat kong sabihin? Alam ko ang lahat na ito ay dahil sa kasalanan na nagawa ko. Alam ko mismo sa sarili ko na nagbago siya para sa akin. Saksi ako sa pagbago niya at binigay ang lahat sa akin. At ang lahat na iyon ay akin lang winasak. Sinira ko ang tiwala niya. Kaya deserve ko ba ang tratong ganito? Ikakasal na kami sa isa't isa. Pero he cheated. Oo, nagkamali ako. Pero ganun ba yun? Narinig ko ang pag-ikot ng siradula. Pumikit ako ng mariin sa kama at tumalokbong ng kumod. Wala na akong may luha. Ang tanging na mayani sa pagkatao ko ay ang sakit na nararamdaman ko. Hindi ko matanggap na may kahalikan siyang iba, na may nakahawak sa kanyang iba. Ganon din kaya naramdaman niya nang malaman niyang may nangyari sa amin ni Nico. Kailangan ko ng justice. Ang pagpikit kong iyon ay naghulog sa akin sa maimbing na tulog. Kinabukasan, bumangon akong hinang-hina at nasa ganong kwarto pa rin ako. Hindi niya ako ginising o anuman. Wala siyang ginawa. Umagang-umaga pero nakakaramdam na ako ng sakit at galit. Naghalo-halo ang nararamdaman ko. Itinext ko si Papa na magkita kaming lunchtime sa isang restaurant. May klase ngayon at hindi ko alam kung kaya ko. Alam kong marami na ang nakakaalam. Huminga ako ng malalim at nagayos. Isinuot ko ang uniform ko. Tulad ng dati, nandyan nakatulong mula sa hasyenda ng mga puntibilya at nagluluto. Hindi tulad ng dati na si Nathan nagluluto kung nauna siyang nagising. Magandang umaga po, Yaya. Si Nathan po. Naglalapag ito ng pancake sa mesa. Nauna nang umalis siya. Hindi rin siya dito kumain. Nakagat ko ang labi. Nasanay na ang puso ko na masaktan. Kinain ko ang breakfast na halos lutang. Nakasakay na ako sa kotse na maghahatid sa akin sa school nang tinawagan ko si Papa. Sumagot siya agad. O anak. Pa, naluluha akong sunagot siya. Papunta po kasi akong eskwelahan eh. Natatakot po ako at nahihiya. Huminga siya ng malalim. Nandito lang ako anak. Huwag kang mag-alala. Magsumbong ka sa akin kung sinong aaway sa'yo. Kakausapin ko mamaya ang investigador natin bago tayo magkita. Nandito lang ako. Huwag ka nang matakot. Malambing ang boss ni Papa. Naramdaman ko ang kaginhawaan dahil sa sinabi ni Papa. Ipinikit ko ang mga mata at humugot ng isang napakalalim na hininga. Bago ako lumabas ng kotse, nakayuko akong pumasok sa eskwelahan. As I expected, nakarinig ako ng kung anong bulong-bulungan.
Nasasaktan ako, oo. Pero hindi sapat ang nangyari at narinig ng mga salita para hindi ko pagpatuloy ang pag-aaral. I will be a good student and will graduate in God's time. Sa klase, ang dati mga klase kong babae na natatakot sa akin at ginagalang ako, ngayon iniirapan ako at tinatawanan. Pero hindi ko sila pinansin. Nag-focus ako sa leksyon ng guro at nag-take down notes para sa exam. Second period, bago ang aming lunchtime, ay wala na ang guro namin sa English. Nakita ko sa Darla na may ni-scroll ito sa cellphone niya at napaikot na mga mata. Napangisi ako kahit di niya ako pinapansin. Tumayo na ako at tumungo sa cafeteria para bumili ng juice at sandwich bago tumungo sa laboratory. Di ko nakita si Mirasol o si Nico. Pagkatapos ng ginawa nila, mukhang wala talaga silang mukhang maiharap. Nandito ako na para bang walang nangyari dahil inosente ako. Wala ako dapat ikatakot dahil ako ang biktima. Napasinghap ako nang makita ko si Tristan. Inaayos ito ang eyeglasses habang may hawak na libro. Hinabol ko siya at hinawakan sa braso. Tristan! Nangunot ang noo nito at napatingin sa aking kamay na nakahawak sa kanyang braso. Napatingin din ako doon at nabigla nang hilahin niya ang braso mula sa akin, tila nandidiri. Huwag mo nga akong kausapin. Paggalit na sabi nito sa akin at umalis. Napakurap-kurap ako at tumawang ang labi. Ayan kasi, nagpipiling-piling ang Maria Clara. Yun pala ang kate-kate. Tatlong babaeng nasa likuran ko. Nagtatawaran ng mga iyon at nagbubulong-bulungan. Nakita ko nga yung video niya eh. Wow, parang hayok na hayok ah. Yung parang gustong gusto niya. Alam nyo, pinagsasihan ko nga na nirespeto ko siya dati. Narinig ko rin na may fiancé raw siyang matanda at pakakasalan pa rin siya kahit anong ginawa niya. Magaling siguro sa kama. Dinig naman ninyong ungol niya. Napatigil sila na nag-spray ng mamahaling perfume sa Darla, nakakasingit lang. Ay, sasabihin ko sa daddy ko na mag-donate nga ng spray dito ng anti-pesticide. Ang baho kasi ng hangin dito. Mataray na mali siyang sabi ni Darla habang nag-i-spray sa hangin. Napapikit naman tatlo at tila masakit ang mata dahil sa perfume nito. Ay, kaya pala mabaho ang hangin. Ang daming chismosa. Toothbrush muna bago chismis. Sabi uli nito. Ang dati mga kaibigan ni Darla ay sa iba na sumasama. Mababait naman at kasing kaugali niya. Mataray pero may punto. Kilala rin siyang kinatatakutan dito dahil siguro nakasapi rin siya sa anak na mayayamang angkan dito sa Pilipinas. Natakot nga mga ito at walang lingong umalis. Napasingap ito ng malalim. Hindi mo na sana yun ginawa, sabi ko dito. Nangunot naman noon niya at ngumisi sa akin. Ano? Ginawa ang alin? Nabahuan lang ako dito kaya nag-spray ako. Ano ba pinagsasabi mo? Napakurap-kurap ako at napahiya. Wala. Umirap siya at umalis. Pakiramdam ko mas okay na yung may ganun akong tinuturing na kaibigan. Yung walang pakialam. Iba sa kaibigan na nandyan nga palagi at masasandalan dahil sila pa itong sisira sa'yo kapag kayo-kayo na ang nagkasiraan. 11 a.m. Patungo na ako sa restaurant. Pababa sa kotse kinakabahan na ako na makita si Mirasol at si Papa. Tila nagkita lang sa gilid ng restaurant. Lumapit agad ako sa kanila dahil sa sigaw ni Mirasol kay Papa. Wala akong ginawa sa anak mo. Kaya pwede ba, tigil-tigilin mo ng pamilya ko dahil lalaban kami. Siya kaya itong may gusto nun, kaya wala akong magagawa. Tsaka i-admit mo na lamang na namimiss mo ako, tama ba? Sarkasmo ang boss ni Mirasol at nakahulikip-kip sa harapan ni Papa na walang emosyon siyang tinitigan. Hinagod siya ni Papa ng tingin. Ako ay nakatuod sa aking kinatatayuan. Naninibago na makitang ganito mag-usap si Papa at si Mirasol. Ay di lumaban kayo kung gusto nyo. Uubusin ko ang pera ko para sa anak ko. Pasalamat ka dahil minor de edad ka. Magpapail ka ng case sa akin. Ano? Sige, di gawin mo. Rape ba ha, Mirasol?
Baka nakakalimutan mo. May alas ako sa'yo kung paano ka naghubad sa harapan ko. Nasapo ko ang labi. Si Mirasol ay parang papel na nilamukos. Hindi ako makapaniwala. How dare you? Kung sa tingin mo, patay na patay ako sa'yo, nagkakamali ka. Hindi lang ikaw ang bata na tikman ko, Mirasol. Nakangising sabi ni Papa. Salamat sa patikim ha. Kaya lang, hindi ako ang una nakatikim sa'yo. Kaya pwede ba? Huwag kang umaktong malinis. Malakas ang iyak ni Mirasol bago tumakbo paalis. Naiwan ako nakatuod at hindi makapaniwala. Napabuntong hininga si Papa ng malalim at ngumiti sa akin. Kanina niya pa ako nakita. Kinausap niya ako ng araw na iyon tungkol sa investigasyon. Wala pang sapat na ebidensya kung sino naglagay na kung ano sa aking inumin. Ang malala pa, puro kami minor de edad doon, lalo na si Nico. Maraming nadamay na magulang kaya maraming galit sa akin sa school. Magulang na nagkulang sa anak kaya napapariwara. Wala ring sapat na ebidensya kung sino naglagay ng na kung ano na iyon sa inumin ko. Bukod sa video na mula sa cellphone ni Mirasol. Ang malinaw lang sa isipan ko ay hindi ko kailanman tunuring na kaibigan si Mirasol dahil kung tunay siyang kaibigan, di niya ako hayaang maging ganun. Noong maghapong iyon, diretso na akong umuwi sa unit ni Nathan. Sa sobrang katahimikan, namiss ko yung dating Nathan. Ang uuwi siyang 3:00 at magluluto ng hapunan. Ang kasabay siya maghapunan. Ang mga yakap niya sa akin sa tuwing gabi. Sumikip ang pakiramdam ko at dumalo ang aking luha. Hindi ko na alam ang kahinatnan ng lahat ng ito. Gusto ko siyang kausapin at mag-explain pero naunahan ako ng kaba. At naunahan siya ng galit niya. Pinagdarasal ko na sana ililipas ang lahat ng ito, lalo na't ilang araw na lang ay kaarawan ko na. Sa sobrang boryo ko, nagluto na muna ako ng aming hapunan. Pinauwi ko na si Yaya dahil wala naman akong ginagawa. Nang matapos ako magluto, napagdiskitahan ko ang white polo shirt ni Nathan. Nilagay ko lahat ng iyon sa washing machine. Nilagyan ko iyon ng tamang tubig at binuhusan ng powder at sunrocks. Napangiti ako na makitang umiikot iyon, tsaka tinakpan ko. Hinayaan ko muna iyon at nagulis muna sa sala. I remember what happened last night. Pinilig ko na lang ulo ko para hindi na maisip ang mga eksena dito kasama ang babaeng iyon. Habang nagwawalis ako, naalala ko aking nilabhan. Kaya tinigil ko iyon para tingnan mga damit. Kumakanta-kanta pa ako nang buksan ko iyon at nagulantang na makita ang white polo shirt ni Nathan ay nahaluan ng pulang t-shirt niya at kulay itim na naroon. Kinuha ko ang mga iyon at binalawan. Pero wala nangyari. Kinamot ko ang aking buhok. Ay, ang hirap pala maging asawa. Gitil ko. Siguro naman pag nahanginan to mawala to. Binalawan ko ulit sinampay. Hindi ko ginamit ang dryer at baka maghalo-halo ulit ang mga kulay at lalong madagdagan. Gumabi na pero di pa rin nakakauwi si Nathan. Nakakain na ako at nakapag-hot bath pero walang Nathan na dumating. Nagsawa ako kakapanood ng cartoons na dati magkasama kami. Ngayon ay hindi na. 9:00 na at hindi pa rin siya dumadating. Tumingala ako para ibalik ang mga luhang gustong lumabas. Namiss ko na siya. Bumukas ang pintuan, kaya napatulon ako at napaayos ng upo. Nakita ko ang kanyang anino. At sa anino pa lang niya ay kinakabahan na ako. Umawak ang labi ko habang tinitigan siyang hinuhubad ang relo at napatingin sa akin. Kumalabog ang puso ko lalo nang maamoy ang alak mula sa kanya. Bigla akong napalunok. Kumain ka na ba? Tumayo agad ako para pagsilbihan siya. Hindi siya sumagot. Nagpatuloy lang siya sa paghubad ng polo at hinagis lang. Kaya umalis na ako para ihanda ang kanyang pagkain. Dahil doon siya upos sa sala at hindi umalis, napagdesisyonan ko na doon ihatid ang pagkain niya. Kumain ka na. Nagluto ako ng paborito mong adobo at ay may kamote yan. Tapos na ako. Malabig na niya at pinutol ang sasabihin ko. Napatigil ako. Ha? Saan ka kumain?
Pwede ba? Tigil-tigil mo yung pagtatanong mo. At pwede ba? Tigilan mo yung ginagawa mo. Singhal niya sa akin at hinilod na kanyang noo. Tila may malakas siyang problema. Kinagat ko ang aking labi. Ipinagluto kasi kita. Akala ko dito kakakain. Kumain na ako, di ba? At kasama ko kumain si Alessandra. Busog na ako. At pwede ba? Tigilan mo na kakatanong. Please. Naiirita ang tono ng boses nito. Parang pinipiga ang puso ko ng oras na iyon nang marinig ang pangalan ni Alessandra. At sa kanyang bibig pa mismo, parang akong sinisilaban. Parang sinusunog ang puso ko. Huminga ako ng malalim at niligpit na lang mga pagkain. Binalik ko yun sa kusina at nang bumalik sa sala ay wala na siya doon. Pumunta ako sa aming kwarto at narinig ko ang paglagalas ng tubig sa shower. Umupo ako sa kama at hinindi siya makalabas habang nanginginig ang labi kong hawak ang kanyang polo na naiwan sa sala. May lipstick iyon sa gilid ng manggas. Nanginginig ang kamay ko habang hawak iyon. May nangyari ba sa kanilang dalawa? Nakatapos lang siya lumabas ng banyo. Hindi ko nakayanan at hinampas ko sa kanya ang polo niya. Malutong siyang nagmura at namula habang tinitigan ako. Magkasama kayong kumain ni Alessandra na iyon? Ano to ha? Hinampas ko ulit ng polo sa kanya pero nasalo niya iyon at tinitigan. May nangyari ba sa inyo? Ha? Sigaw ko sa kanya. Biglang lumabas ang luha ko at dumaloy iyon sa pisngi ko. Sobrang sakit ang dibdib ko sa pagpipigil ng emosyon na ilang araw na nakakalipas. Ngumisi siya sa akin. May nangyari? Ha? At ikaw pa nagtanong kung may nangyari? Singhal ito sa akin at tumawa ng sarkasmo. Nilapitan niya ako kaya napatras ako sa kama. Naamoy ko ang mabangong sabon na ginamit ito. Sumayad ng bahagya ang kanyang labi sa aking tenga. Alessandra is worth to fight for, Laura. She is beautifully innocent. Hindi katulad mo. Kaya pwede ba? Huwag na huwag mong idadamay ang pangalan niya dito. Banta niya sa akin. Nanginginig ako na iwan niya para magbihis. Nasapo ko ang aking dibdib. Gusto ko na sumuko. Sumakit ang ulo ko, kaya humiga ako at dinalaw ng antok.